mong malaman mga katanungan na dapat mong matuklasan. Nandito si Mommy Ray, makisaya at makipagkwentuhan. Kaya tara na, makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mommy Ray, kay Mommy Ray, kay Mommy Ray. Makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mommy Ray, kay Mommy Ray, kay Mommy Ray. Hello, magandang gabi po sa inyo ang lahat. It's a rainy Monday night. I hope you're all safe na dyan sa inyong mga bahay, na nakauwi kayo ng safe. And yung mga nandyan pa sa daan or sa sasakyan nyo, please be safe. And while on traffic, you can watch us now, itong live ko na Chikahan with Mommy Ray. And sobrang masaya yung aking chikahan tonight. But before we start, I just want to invite everybody, and of course our Hesine Aesthetic, the one who's taking care of our skin. Maraming salamat, Hesine Aesthetic. We have 2 branches in Show Boulevard, Mandaluyong, with the phone number of 0929-275-1014, and also in NS Amoranto, Quezon City. The number is 0906-208-8183. And they're open from 10 a.m. to 8 p.m. So if you want, you can call them and have an appointment para po maalagaan ang inyong mga skin. And of course, our management, Ignis Novice, and the First Son Production, we're gonna have an acting workshop this coming Saturday, July 5 until August 3. We have 10 sessions every weekend from for 6 hours. And ang aming location po ng aming workshop will be at Robinson's Gallery, Ortigas Cinema 8. For inquiries, para makapagtanong kayo about our acting workshop, you can call 0927-242-2673 and 0954-170-2679. Importante itong acting workshop, maniwala kayo. It's not only for acting, but also enhance your craft, everything. Even your attitude towards your co-workers, and kaya mag-enroll na kayo sa aming acting workshop. Plus, don't forget our live every week. Like now, every Monday, it's my Chikahan with Mommy Ray. And also every Wednesday, our podcast with Caleb Alvarez and Charles Dayon. That is Up Top, Down Low podcast. And every Thursday, Coffee Chat with Daven. All of this live is airing at 7 p.m. in our Ignis Novice Artist Management Facebook page. Ayan. And of course, follow us and subscribe. Follow us. The Ignis Novice Facebook page is Ignis Novice Management. Our Instagram is Ignis Novice Artist Management. Our TikTok is at Ignis Novice Official. And of course, our First Son Production, our Facebook is in First Son Production. Our YouTube channel is First Son Creatives, and our Instagram is First Son Production. Ayan. Maraming salamat po. And now, my guest is I'm excited to interview my guest because I know we're gonna be inspired by his story. My guest is a corporate executive, financial advisor,
And mag-start na ako ng chika. Mukhang magandang kwentuhan nito. Please welcome my special guest, Mr. Reynald Rosario. Hello, Mami Ray. Hello, Sir Reynald. Hello, Magandang gabi. Yes, good evening. Ayan, mag-good evening ka muna sa kanila. Ayan. Yes. Hello, everyone. Actually, the standard greetings in our work is good morning. Yes, why good morning? Because we believe that, sun never set on opportunities. Yes. And, morning it actually symbolizes a new beginning, Yes. new hope. Yeah. So, ayan, good morning, Mami Good Ray. morning. Good morning, Ayan, everyone. good morning, everybody. And now, sir, kamusta? How are you? How's life now? Well, on general, okay naman. No, blessed. No? Yeah. Alam naman natin, every gising is a blessing, sabi nga Yes, nila, di ba? exactly. So, yung opportunity na magising ka ng umaga, na you are healthy, na wala kang sakit, it's actually a blessing already. Yes. At dahil sabi mo nga, it's a blessing, it's gising. Parang gising na gising ang aming comment section tonight or this morning. Sabi nga, ayan, Balbao Dex, ayan, sabi niya, go Papa Reynald Rosario, ayan, Yan, sabi niya. BFF ko yan. Ah, Yan. BFF Hello, mo. Mami Andy. Yan, tapos sabi niya, si Mommy Virgie din, we're watching na. And of course, Mommy Sally, good evening, Mommy Rain, everyone. Hi, And then, hello. Tobias, Rika, Bebs, Rain, Rosario, Hi, hello Beb. daw. And of course, our Joni, anak, how are you? Magandang gabi. Hi, Mommy. And then, Nanonood yung sales director ko, si Sir JP. ayan, Hello. JP Shout Santa out na. Maria. Hi daw, hello daw, Sir Reynald. And then shout out po, hello po, sir. And then Mary Ann Mangaliag. Ayan. Good evening, Mommy Ray. Hello, Mary Ann. Of course, Peter. Magandang gabi, Peter. Ayan. Ayan. Tapos sabi niya si May Ann. Hi, BM. Sabi BM niya. ang tawag sa akin sa work. What is BM means? Branch Branch manager. manager, ayan, Shout tama. out sa lahat ng mga taga Diamond 7 branch dyan. Ayan. Of Pro Life UK. Okay. Tapos sabi, oh, Natsumi is here. Hello, Mommy Ray. Good evening, everybody. Mommy Ray. Hi, Natsu. One of my co-artists in T-Bon and Crazy One. Ang dami ah. And then Paul Christian. Ang haba ni Paul Christian. Ang sarap po ng guest nyo. Pwede ba siyang makilala in person? Of course, you can. Paano nyo siya makikilala in person? Mamaya malalaman nyo kung saan nyo siya pwedeng puntahan. Ayan. Tapos sabi ni Jessica Chavez, ang pogi ni boss ko si Sir Rain. Ah, Sir Rain nga talaga. Yes. Go, sir. Tapos, of course, Caleb is there. Magandang gabi, anak. And sino pa? Okay na tayo. Diba? Liglig, siksik ang ating magandang gabi ngayon kahit it's a rainy. Oo. Of course, dahil marami kayo dyan, baka naman, send us stars para maging masarap ang hapunan namin. Ayan. Of course. Ayan. Sabi niya. O yan. Sir Rain. So, I'm gonna call you Sir Rain na, ha? Kasi Yeah, ang kahit daming- Rain na lang siguro. Rain. No? Oo, Mami Ray and Rain. Okay, sige. Ayan, maganda gabi. So, magkwentuhan muna tayo. Meron bang province? Yes, actually, originally, I'm from Pangasinan. Okay. Yes, so Pangasinan. binabati ko lahat ng mga relatives ko and kamag-anak ko na nanonood din sila ngayon. Yan, Oh. mga Rosario clan. Yan, and dyan, taga San Carlos City, Pangasinan talaga Okay. kami. No? And dito lang ako sa Manila, nag-college. So after kong mag-high school, dito na talaga ako sa Manila. Ah, okay. So, lumaki Yes. ka talaga sa Pangasinan. Ganon. So, Yes. paano ang buhay nung elementary? Enjoy ba? Nakakapaglaro ba sa labas? Alam mo yun, not the typical teenagers or kids now na para all on gadget. Ikaw ba na-experience mo yung maglaro, tapos napapagalitan kasi ang dumi-dumi pag uwi? Naku, siguro yung napapagalitan, oo. Pero yung maglaro, Oh. no? Kasi elementary pa lang ako, doon yung time na nawala yung father ko. Yes, oo. So, parang aneurysm, yung naging Yeah, cause yeah, of yeah. death ng Yeah. father ko. Mm. I was, I guess, 7 years old, no, way back then. And after nung nangyari, no, so, elementary days, Yeah. so, mag-isa na lang yung mother ko na nagtataguyod sa amin. And we are actually 12.
In the family. Oh, Yes, yung pang-sampu po ako. Yun yung tatanungin ko, pang ilang ilan kayong magkakapatid? Oh my God. Pang-sampu ako, Mami Ray. And since then, syempre, no, nawala yung provider ng family. So, struggle yung mother ko. Paano niya kami pag-aaralin lahat. No? So, yung iba nakapagtapos, yung iba hindi. No? But then, with the help also of some of my siblings, nairaos no? Yeah. Hanggang sa matapos tayo ng pag-aaral sa college. So, grabe, no? 12. Pero masaya yun. Masaya na magulo, na minsan nag-away-away, nagkakatampuan. Although, part naman yan ng family, di ba? Yeah. And, ayun, doon sa loob ng ilang taon na talagang ginapang nating maging marating kung nasaan man tayo ngayon. Ang hirap dahil, syempre, yung mother ko, sakitin din at that time. And then, hindi rin ganun kalakihan yung sahod ng mga kapatid ko. Talagang ginapang. No? And elementary pa lang ako, hanggang high school, hanggang college, kinagalingan ko na sa school. Okay. Kasi gusto kong magkaroon ng scholarship. Okay. So, nung high school, fast forward, little fast forward tayo, ha? Little fast forward. So, elementary, high school, achiever na. Achiever na. And then, you... Baka naman sabihin nila, ang yabang. No. Siguro, meron lang tayong na-achieve dahil ginagalingan natin. Sa kwento mo, kasi you have to do that is because for the family. So, pagkatapos ng high school, nag-Manila ka na. Dito ka na nag-aral sa Manila. Yes. Saan nag-aral sa Manila? Graduate po ako sa STI College. Okay. As an IT by profession. By IT? As an IT. Okay. Yes, oo. So, yung bang natapos mo as an IT, nagamit ngayon kung nasaan ka? Well, actually, bago naman ako matapos ng IT, nag-working student ako. No? So, after the high school time, gumraduate ako ng high school. Pagdating ko dito sa Manila, kailangan kong mag-work dahil hindi sapat yung kinikita nung... Alam mo naman dito sa Manila, di ba lahat binabayaran? Of course. Renta ng bahay, kuryente, tubig, everything, di ba? So, at that time, yung kuya ko, nakasama ko sa San Juan, gusto niya, mag-focus ako sa pag-aaral. Pero gusto ko kasi makatulong din. So, ginawa ko, nag-work ako as a sales utility clerk sa SM. Talaga? Yes, oo. So, that was 2005 or 2006. No? So, ginalingan ko din, na regular ako, hanggang sa bumalik ako sa pag-aaral. Irregular student po ako, Mami Ray. So, ang ginawa mo muna, nag-ipon-ipon muna and then went back to college. Yes, oo. Oo, maganda yun. Nag-aaral ako sa umaga, nag-work ako sa gabi, depende sa schedule. Then after that, nagpa-part-time tour guide din ako. Tour guide? Yes, oo. Saan? Primary tours. Yan, kung si Ma'am Weng nanonood. Okay. Isa rin yun sa mga naging sideline ko. Na naranasan ko ding magbenta ng mga alam mo yung Avon, mga ganon. Inaalok pa yun sa mga classmates ko. Totoo yan, totoo. Okay. Hindi siya pang, sinasabi ko para ang drama naman ng buhay nito. No. But this is actually the reality of life. Yes, exactly. Na kailangan mo talagang mag-survive, kailangan mong pumayod kasi may pangarap ka. Yeah. 'Di ba? Yung parang ang nangyari sa'yo, multitasking. Yes, Like not only one thing lang yung ginagawa, dapat madami. Yes, kaya yung sinasabi mong naranasan ko ba yung maglaro? Hindi. Kasi nung high school, pag uwi ko, nagtitinda ako ng barbecue sa harap ng bahay namin. Pag Saturday, walang pasok, magtitinda ako ng ice candy, ng lumpia. Kasama ko yung ate ko nung time na yun. Oh my God. So parang, pero, because of, isa sinasabi mo na, nagtatrabaho ka na since bata. Pero na-enjoy mo ang childhood? Na-enjoy ko ba? Siguro yes. Yeah, kasi wala naman ako ibang iniisip nung time na yun, Mami Ray. Kundi kung papaano, kung maiangat yung sarili ko. Kasi honestly, at that young age, naisip ko na naramdaman ko na sa sarili ko na kung hindi ko tutulungan yung mga kapatid ko, baka may tendency na hindi na nila ako mapagtapos ng college. Ako yung type of person na bata pa lang ako, marami na akong pangarap. Yeah. In fact, gusto ko talaga maging doctor. Oh. Ang mahal kasi. So, hindi kaya. No? So hindi ka na lang nag-med school? Hindi ako nakapag-doctor. Pero, sabi ko, kung ano na lang yung pwede kong, basta magkaroon ako ng diploma. Yeah. Yun yung pangako ko kasi sa nanay ko. Nabubuhay pa siya nung time na yun. Gusto ko magkaroon ng diploma, makapag-work ako abroad dahil feeling ko, pag nag-abroad ako, maiaangat ko yung buhay namin. Yeah.
Di ba? Ganun naman yung typical mindset. Yeah, the typical mindset of everybody, not only Yes. Filipino. Everybody na once na nagtrabaho ka outside your country, yun yung mag-aangat sa'yo, di ba? Correct. So, eto na, nagkatapos ka na ng college, nabigyan mo na si mami ng diploma. But before that, ang dami talaga, siksik, liglig tayo tonight. I'm so happy. Sabi ni Bebs, magandang gabi, sir. Good morning daw, Sir Reynald and Mommy Ray. And then si Miss Villafe Guillermo. Tita sabi ko niya, yan. Oh, Hello, auntie. hello po. Sabi niya, watching from San Carlos, pamangkin ko yan. Mabait at gwapo mukha nga po. And then Joyce Sister Rosario. ko. Ay, hello po. Hi, That's ate. my brother. So proud. So proud yung clan. And then Maybelline, watching from Valenzuela. Maybelline, shout out po. Yan po, nagsha-shout out. And then Reina, I love you po, Kuya Rain. Proud cousin. Oh my God, I Teacher think... din yan si Ma'am Rihanna. Yan. Hello, Ma'am Rihanna. So parang the whole family is really happy and proud of you, Sir Rain. And then bata pa lang siya, masipag na siya at madiscartes po sa kanyang buhay. Thank you, Wow! ate. And then inspiring. Tapos kudos BM Rain, masipag at madiskarte. Meron pa ba? Meron pa po ba? Ayan, Papa Rain always inspire me. We love you, BFF. Love you, BFF. Thank you. Ayan. So, mukhang may inspired talaga tayo tonight. So, ituloy natin ang kwentuhan. So, after college, nakagraduate, anong first work? Actually, nag-work na ako nun as a call center. Mm. Kasi, di ba, parang ang mindset ko, pag nag-call center agent ako, ang laki agad yung sweldo ko, 18,000. Kasi nung nagpa-part-time ako sa SM, ang sahod ko lang nun nasa 4,000, 8,000 kasi part-timer eh. Kalahati. Kasi nag-work ako ng umaga, gabi. Yeah. So, nag-resign na ako after kong graduate. Okay. Kaya I'm very grateful with the SM group of companies kasi talagang nakatulong ito para makapagtapos ako ng pag-aaral. And syempre, disappointed yung mother ko at that time kasi gusto namin talaga is mag-abroad ako. Pero napasok na ako sa life insurance industry. At that time, Mami Ray, nagkakaroon tayo ng problem with, I don't know if I'm allowed to mention it, pero okay lang siguro. Kasi nagkaroon naman talaga ng problem ang mga pre-needs company at that time. No? So, maraming, particularly yung CAP or CAP. No? So, but I guess, nung time na yon talagang wala pa akong idea about dito. So, natakot din yung family ko, natakot din yung mother ko. Yeah. Pero tinuloy ko pa rin. Okay. Yung career ko. Kasi ako, pag pumasok ako sa isang bagay, bibigyan ko talaga to ng 100% shot. Hanggang sa nagtuloy-tuloy. It was actually a roller coaster journey din eh. Hindi naman agad naging successful. Yeah, kasi 'di ba, sabi mo nga kanina, nung time na pumasok ka diyan, struggle eh. Struggle, 'di ba? Especially Filipinos, aminin natin, we're not into this insurance. Correct. Yes. 'Di ba? Hindi tayo sanay na magkaroon tayo ng life insurance or At or ang health insurance. mindset nila kapag insurance, ganun agad. Ganon. Yes. Hindi nila alam na there will be health, there will be life insurance, educational insurance, Retirement. At because of that happened sa isang insurance company, parang nadamay lahat, diba? So, paano? It's actually a pre-need company. Yon. Yes. So, eto na, nakapasok ka na sa company mo ngayon. That is your first company until now. Yes. So, may I know what company is this? Of course, I'm very, very proud that I am a ProLife UK financial advisor. And I am an agency leader. I've been in this company for 16 years. Wow. So, 16 years na po tayo na lumalaban para sa pangarap. Yeah. 16 years na po tayong tumutupad ng pangarap ng iba. Okay. 'Di ba? Kasi, syempre, as an agency leaders, lagi kong sinasabi sa mga tao ko na pangarap naming matupad ang bawat pangarap nila. Kaya ka nandiyan eh, to guide them, di ba? And with God's grace, nakapag-produce na tayo ng branch sa San Carlos City, Pangasinan. Okay. Yan, shout out ko lang si BM Laneza Castro. Yan, siya yung branch manager ko doon. And I am actually promoting another 2 branch, no, kay UM Rosemary Pasco and UMJ Villamero. Wow. So they're actually working on their parameters to be promoted as a branch manager also. Okay. Yeah. So, and then syempre, pag lumalago yung business, Yeah. ibig sabihin lang nun, maraming mga pangarap ang natutupad ng mga ahente natin or yung mga financial advisors Yeah. natin. So, eto muna. Bago ka nandyan sa posisyon mo ngayon,
Mm. Anong Masyado ba struggle? madaldal? Hindi, okay lang. I'm so happy na eh. Hindi, bago ka nakapunta dyan sa posisyon mo, like Mm-mm. sabi mo nga, you're helping people's dream. Yes, yes. Anong struggle? Kasi mahirap maging isang financial advisor sa Pilipinas. I know, it's gonna be really, really hard. Mm-mm. Anong struggle? Actually, kung tatanungin mo ako sa struggles ko, yung first ko talaga is the support. Yeah. Yung family ko ang number one basher ko at that time. Bakit ka nandiyan dyan sa insurance? Kapag ikaw nakulong ka dyan, wala tayong Yeah. pambansa, no? And eventually, sila na yung number one fan ko. Okay. Because of the earning capacity, no, the lucrative income that I'm getting from my career, natutulungan ko na yung mga kapatid ko. Yeah. No? And ang maganda kasi doon is sobrang promising yung career. Mm-mm. So, balikan ko lang, ano ba yung naging struggles ko? Siguro, wala naman kasi akong background sa sales. Mm-mm. Kumbaga, ang sales na background ko, yung magtinda ako ng turon, ice candy, barbecue, Yeah. Avon, di ba? Mga ganon. Pero yung pagdating dito, it's intangible product. It is something na i-offer ko sa'yo na magpa-promise ako sa'yo that pag nag-retired ka, ito yung makukuha mo. Okay. Pag nagkasakit ka, ito yung makukuha mo. And wala akong ibibigay sa'yo, kundi papel. So that was actually my biggest challenge, no? One of my biggest challenges. And while I'm building the team, naniwala lang ako. Kasi wala namang ibang magtitiwala sa sarili mo, kundi ikaw lang. Oo, sarili mo. Siyempre, maraming mga taong nagda-down sa'yo. Maraming mga taong hindi mo kaya yan. Yeah. Diba? Pero, kailangan i-prove mo yung sarili mo. Sabi ko nga, you have to be someone else. Yeah. Kasi agency leaders ka. Kasi may pangarap kang palaguhin yung negosyo mo. Kaya mula nung nag-join ako kay PruLife, every year umaakit ako sa stage. Wow. As a National Achievers Awardee. Wow. Hanggang sa naging unit manager ako, hanggang sa naging branch manager ako. Yeah. Kasabay ng pag-unlad nun, Mami Ray, of course, yung pagtupad ng lahat ng mga pangarap ko para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Okay. So, Hindi kasi ako sumuko eh. Yeah. Kasi kung sinukuan ko yung mga taong nagsasabing, huwag ka na dyan. Natapos ka pa naman ng kolehiyo. yeah. Tapos, yan lang yung magiging trabaho mo. Diba? Sabi nga ng isa sa mga mentor ko, no? Si Sir Buddy Madrid, the founder of PruLife UK, no? Okay. Our job is the most misunderstood career in the world. Yet, it's a very noble profession. Why? Mami Ray, sinong tao ang magbibigay sa'yo ng 1 million, 2 million pag nagka-cancer ka? Diba? But, it's actually misunderstood because they don't know why we are doing this. It's underestimated kasi they don't know how we do it. Yeah. Kaya kailangan, as a financial advisor, you really have to embrace that profession. Kailangan you have to be professional. No? You have to be professional dealing with your clients. Pag nagpe-present ka sa client mo, you have to be very transparent. Yes. Kasi this is their hard-earned money. Diba? So, I see to it from day one up to now, yun yung naging principle ko sa business ko, that I keep doing what is right the first time. Diba? So parang, while listening to you, very convincing na parang, diba? Eto, I just want to know yung first experience mo with your first client. How was it? Actually, yung first client ko, Yeah. hindi siya kumuha. Okay. Kasi syempre, mayaman yung mga clients Oo, diba? yeah. Ako, nung nagsisimula ako sa industry, walang-wala po ako. Yeah. Sa totoo lang, no, hindi po ako nahihiya na kahit Yeah. pamasahe ko, wala. Kasi nag-resign ako. Diba? And yung branch manager ko before, nanghihiram pa ako sa kanya ng may client po ako kasi gusto ko talagang i-try. Hanggang sa hindi kumuha, tapos nakahanap ako ng panibagong client. And then nakakatawa dahil sa church namin, iniiwasan ako. Kasi ay pag andyan na si Brother Reynald, o parang tayo insurance, ganyan. Tapos sabi ng kuya ko, si kuya ko Bobby, yung nanonood siya ngayon. Yeah. wag mong bebentahan yung kaibigan ko kasi meron siyang kaibigan na Chinese. Kailangan ko ng benta. Message ko. Yan, sir, sabi ko, pinapupunta po ako ng kuya ko sa inyo. Best friend niya. So, syempre, hindi niya ako hihindian. Na-convince. Sinama ko yung unit manager ko that time. Na-convince. Ang laki ng kinuha na policy. Wow. 3 sila magkakapatid, nag-annual. And could you imagine yung commission rate, no? Yeah. So, nagulat ako hanggang sa
gusto ko na tong gawin. Okay. Kasi aside from nakakatulong ka sa Yeah, client exactly. mo, gumaganda rin yung income. Yeah. Kailangan mo lang talagang sipagan. Kailangan mo course. lang talagang, hindi naman lahat madali di ba? So hindi naman lahat madali. Kumbaga, kailangan mong paghirapan. Of course. 'Di ba? Very promising yung career, yes, pero you really have to do your part. Yeah. Kailangan, it requires hard work talaga Hard work and patience. and patience. Yeah, And first, feeling yung ko, no? paniniwala mo kay God, 'di ba? Paniniwala Na mo. kaya mo. Oo. Natutulungan ka niya. Okay. Mm-mm. Dahil dyan, parang feeling ko, sobrang thankful po ako dahil ang dami naming viewers tonight, naniniwala ako, not because of, dahil si Sir Ray nang nandito kasi sobrang inspiring yung mga kwento niya. So, mag-hi muna ako ulit dyan. Mag-hi po kami ulit. Baka may ma-miss kami. Miss Janet! Hello, BM naming Hi, pogi. hello. Oo You and nga, Janet. ang pogi ng BM nyo. Jorens, napaka-fresh po ng guest nyo. Jorens, oo nga po. Tapos si Randy, I think this is kamag-anak mo. Yes, Randy, yes. Mga pinsan ko yan. pa-shout out daw from Taytay Randy. Rizal. And then si Paul Christian again is shout out from Valenzuela. Mabuhay po kayong lahat. And then maybe Jane is proud Ate of... ko, yan. Ay, Sister ko ate. yan. Hello, Taga-Pasig. ate. Yeah. Of course, Daven is here. Our host in every Thursday coffee chat. Daven is here. Magandang gabi. Si Joseph nanonood ako. Isa yan sa pinakamayaman kong pinsan. Okay. Yan. Kuya Joseph, Hello, po ayan. sa inyo. Hello, Sir Joseph. And then si Marvin, magandang gabi, Mami Rick. Magandang gabi, Marvin. Hello din po, Sir Reyna. Sabi ni Marvin. Si Villia. Batiin ko lang din si Uncle ko, Rafi. Yan isa sa mga tumulong sa aming magkakapatid nung walang-wala kami. Wow. Yes. Hello, Uncle Rafi. Hello Love po, you. magandang gabi, Uncle Rafi. And then sabi nga ni Marvin, stay safe, mukha kasi nga pong malakas na ang Ang lakas. ulan. Sa labas, naririnig po namin. Si Joras is napakasariwa naman po ng guest na yan. Of course, and then of course, my Doc Ivan is here. Magandang gabi, Mommy Ray. Magandang gabi, Sir Ivan or Doc Ivan. Hi, Don Sir Oscar, Ray. magandang gabi, Don Oscar. And of course, si Cyril, pa-shoutout po, agent po ako from Tacloban. Ayan. Under din ng team namin yan. Hi, Cyril. Ayan, dahil ang dami-dami nyo po dyan, baka naman you like to give us a star for tonight. Oo nga Di ba? naman. Mag-share naman kayo. Yung mga agent dyan ni Sir Ray, share nyo naman kami ng star for tonight para magandang lalo yung kwentuhan namin. Diba? So sabi mo nga, you're helping other people because of, sabi, tinutulungan ka nila and then natulungan mo din sila because of you're being a financial advisor. Yes. Being a financial advisor, what are the pros and cons nito? Dito tayo muna. Ikwento mo sa akin yan. Ang nakikita ko lang siguro na pros and cons ng pag-iisang financial advisor is that, syempre, number one, gaya ng sabi ko kanina, kailangan mong maging professional. Yeah. Kailangan mong ipakita sa tao that you itself deserve the title of being a financial advisor. Okay. How can you advise people if you alone? Yeah. Sa sarili mo, you are not financially stable. Yeah. Correct? No? Yun yung talagang pinagsikapan kong gawin. Okay. No? So yung nakikita ko naman na parang siguro one of the disadvantages is pero ito turn out ko siya into positive way. Yeah. Kasi commission basis. So syempre, it's a performance-based income. Pero once naman na ginalingan mo, andyan dyan yung 45% commission rate, andyan dyan yung travel for free, andyan dyan yung bonuses, andyan yung lahat ng mga pwede mong makuha na perks, health card, lahat makukuha mo. No? So parang sa akin, wala akong masyadong nakikita kasi sa 16 years ko sa industry, ang dami ko nang nakitang mga kwento na nangyari na tupad. Ang dami ko na nakitang mga kliyente na nadugtungan ang buhay dahil sa profession namin. Ang dami ko nang nakitang mga nag-retired na hindi pinagpapasapasahan ng anak
kundi pinag-aagaw-agawan dahil nakapaghanda ng retirement dahil sa Wow. work namin. Mm-mm. At ang dami ko na ring buhay na nakitang nagtuloy dahil kahit nawala na yung breadwinner, Yeah. andyan dyan yung insurance na Mm-mm. sumalo. Diba? So, napakagandang career for me. Kaya nga sabi ko, dito na ako magre-retire. Actually, wala naman kaming retirement talaga. Yeah. Pero kung gusto mo talagang forever yung career, ito yung masasabi kong may forever. Oh, buti pa Buti pa ang career natin may forever. Oo. Diba? So, yun lang siguro yung masashare ko about doon. Minahal ko yung work, minahal ko yung profession, hindi dahil sa income alone. Yeah. Nakita ko kasi may purpose. Hindi ako tatagal ng 16 years sa industry kung pera-pera lang. Ako, graduate ako ng IT. Pwede naman akong mag-work sa ibang bansa. Yeah. Diba? Oo. Pero nakita ko yung purpose na nagkaroon ako ng claims. Yeah. Na i-deliver ko yung claims. Ang sarap sa pakiramdam. And if I may just share, Mami Ray, Yeah, okay. yung isa sa mga basher ko before na wag mong ituloy yan kasi hindi ka kikita diyan eh. Yeah. Ang kailangan namin at that time income eh, sakitin yung mother ko. Pero na-proof ko sa kanya na possible yung career kay Proof. Mm-mm. Hanggang sa naniwala siya. Hanggang sa last year, nagkaroon siya ng colon cancer, Yeah. stage 3. Oh my God. And walang di nagkasakit. As in, isang araw lang dinala sa hospital. Stage 3 agad. And alam mo, Mami Ray, umabot kami ng a little over 4M Sa kanya. in just 3 months. Lahat na yun ng mga gastos mo, lahat ng mga na ICU. Mm-mm. What I'm referring to you is my brother. Oh my God. Yes, and up to now, naipaglaban pa rin siya doon sa sakit niya na cancer. Yeah. And malaking tulong po yung ProLife, no, Yeah. yung insurance company Yeah. na kinalalagyan ko ngayon kasi kahit papano, meron kaming na-claim Yeah. na nakatulong doon sa expenses namin. Although it's not enough, Mm-mm. kaya nga every time na pumupunta ako sa clients ko, sasabihin sa akin, kasi Rain, meron na akong insurance. Mm-mm. It's no longer about may insurance ka na. Oo. Ang tanong dito, how much coverage do you have in your insurance policy? Kasi ang mahal magkasakit, Mami Ray. Oo, sa Pilipinas, sobrang mahal. Sobrang mahal. Ang dami na nating kakilalang pumasok sa hospital na mayaman, lumabas mahirap na. Bakit? Binenta na lahat ng mga ari-arian nila. Kasi hindi nila na-prioritize yung pagkakaroon ng financial security, no? And sa pamamalagi ko sa hospital sa loob ng 3 buwan, ang dami kong kwento na naririnig, pumipila ako sa kantin, umiiyak, nangungutang kasi kailangan ng pambayad ng pambili ng dugo. So sana kung lahat ng Filipino people, meron silang insurance, Yeah. masasabi ko talaga na walang Pinoy na naghihirap. Yun nga. No? 'Di ba? Kasi insurance is very important nowadays. Lalong-lalo na yung lifestyle ng Pilipino. Yeah. Lalong-lalo na pabata ng pabata yung nagkakaroon ng cancer. Yeah. Brother ko is he is actually just 50 years old. Bata pa. Bata pa, oo. So, tapos mayroon ako mga friends na 37 years old, meron ng cancer, Yeah. heart attack. This is actually the top leading cause of death in the Philippines. Heart attack, stroke, cancer. Yeah. Yan yung mga yan. Kaya, I keep going out, and sinasabihan ko lahat ng mga friends ko na kahit hindi kayo kumuha, Oo. kakausapin ko lang kayo. Yeah. Kasi I am being paid by my company to share this advocacy. And then syempre hindi naman natin maikakailan na mahirap din ang buhay ngayon. Hindi naman agad-agad may pambiling insurance. But at least, the time na kaya na nilang mag-purchase ng insurance, ikaw yung maalala nila. Yeah, they have the idea already. They already have the idea. Oo nga naman. So, Kasi ang hirap talaga kasi sa Philippines, ang mindset po ng mga Pilipino, mahal ang insurance. Yes. Meron bang policy na naaabot dun sa kaya ng pera namin? Yun yung tanong lagi nila, it's mahal ang insurance. Kaya nga ang tanong ko lagi, pag may client ako na, ang Oo. mahal ng insurance, Oo. sasabihin sa akin. Ang tanong ko lang is, Mami Ray, anong kaya mo? 2,000 pesos per month Oo. or 2 million na hospital bill? Oo nga naman. Nabiglaan. Kasi marami kang nakikita sa Facebook, nangihingi po kami ng tulong sa Yeah. ganito. Yun ang ina-avoid kong mangyari. Kasi ang hirap, sabi ko nga, ang hirap magkasakit.
At mas lalong mahirap magkasakit ang isang mahirap. Exactly. Kaya ang nangyayari, nagpo-post sa Facebook, humihingi ng tulong sa i-share mo naman to, di ba? Kaya, Gcash. for mga Gcash, cash, nakakalungkot yung ganun, pero wala naman din silang choice eh. Yeah. Kaya napaka-importante ng work namin. Hindi lang because Pro-Life UK ako. Kahit naman sa insurance company sila kumuha, I don't mind. Kasi ang gusto ko, lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga kakilala ko, insured. Yo. Oo, may mga friends ako, ay may insurance na ako eh. Kanino? Kay Sun Life. Oh, that's good. Yeah. May insurance ako kanino? Kay Manulife. That's good. Kasi it's no longer about kung kaninong insurance company. Which company. Importante, protected ka. Yeah, okay. Mm-mm. Yan. At dahil dyan, madami pa akong tanong, ang dami ko pa pong tanong, pero ang dami rin pong nagsisend ng stars. May nakita na po akong stars. Maraming. Dating ko lang yung pamangkin ko, birthday niya kahapon. Sabi niya nga, Daddy, sabi niya, meron siya nagsabi, Daddy, birthday ko po. Ano, sabi niya, hello, Brother Ray. Pakibati daw si Nathan sa kanyang nice birthday. Hi, Nathan. Happy birthday. Happy birthday. Ayan, si Balbao Dex. Si best friend, si BFF. Maraming salamat. Actually, for sending us 99. First, pa lang yan, stars niyan. Magpapakitang gilas tayo Yeah, mamaya. nagpakitang gilas na siya, madami. Ayan, sabi ni Joyce. Sabi niya, hi, Dad. Pa-shout out, it's my 9th birthday. Hi! Nathan, shout out. Happy birthday. Enjoy your birthday. Ayan na si BFF. Nagpapadala na nga ng mga daming stars. Maraming salamat, BFF. Thank you, BFF. From 100 to 99 to 10. Tapos meron pa nagsasabi kanina, that's my definition of good financial advisor. Kudos. Thank you, Joren. And then, meron pa isa, si Tobias. Sabi niya, sarap makinig sa inyo while driving. Beb, Love you, Rain, Beb. we love you. Stay kind and happy. Every time na makakausap mo si Rain talaga, very inspiring and full of wisdom. True, napaka-importante ng insurance. Yan. And then, sabi ni No, hi, that's my daughter saying hi. Hi, Gaily. Be safe dyan na ulan. And then, sabi nga ni Noah, hello, Idol Rain from Concepcion, Tarlac. And then, ayan na si BFF, natatawa na siya. Ilang stars pa ba ang gusto mo, BFF? Until mag-stop kami ng 1 hour. Maraming salamat. Jomar Braga is financial advisor. Yes po. And then if you have any question for Rain, you can ask any question sa kanya and then we will read your question. Baka meron kayong mga question if you want to be a financial advisor or paano ba makapasok sa pagiging financial advisor. Please po, ano lang kayo, mag-say lang kayo dyan. And yan, stay safe. Lalo na dyan sa mga nagja-drive kasi nga it's raining. Ingat ka. And sabi nga nila, slippery when wet at saka nagpa-flood pa naman sa atin dito. Ang bilis-bilis. So please stay safe. Eto, if anybody na lumapit sa'yo and then ask you, gusto ko po maging financial advisor, paano mo siya i-convince or paano ba ang start para maging isang financial advisor? Yes, actually, we are in the business of recruiting people as well to join our advocacy. No? And how to become a financial advisor? First, kasi you have to get a license under Insurance Commission. You are not allowed to offer such product, investment, insurance, if you are not licensed by IC. Yes. No? So, first, syempre, magkakaroon tayo ng interview. Kakausapin kita, why do you want to be a financial advisor? Kasi kailangan malalim yung magiging dahilan mo. What is your deepest why? It is something that you are willing to fight for, that you are willing to die for para ma-achieve mo yung gusto mo. So, pag nagkaroon ka na ng license, you will be under go trainings, 'di ba? May training sa company, may training sa branch, may training sa field, lahat, no? Hindi ka namin papakawalan ng hindi ka marunong. And yun, if you guys are interested to be part of our team, no? So meron kaming event sa Dusit Rani. This will be on July 14. Yan, meron ata kaming poster.
mamaya ipapakita namin. Yeah. July 14 po ito sa Dusit Tani Hotel. I-message nyo lang po ako to reserve a seat. No? And I will be the one to present. Every time po na nagkakaroon kami ng career preview, pinapakita namin doon what is in store for you if you're gonna join True Life, if you're gonna join our team. Yeah. No? And sa July 14, we are also celebrating our 5th year anniversary as a branch. Wow. No? And I'm celebrating also my 16 years in the industry. Kaya ako po yung napiling maging business presenter. Wow. Kaya guys, if you are free, PM nyo lang po ako and I will reserve a seat for you, no? Or talk to any financial advisors na kakilala nyo sa PruLife UK and I will be the one to present the business. Ayun. Yeah. Tapos, Sir Rain, eto nga, sabi mo nga, yung bang seminar na sinasabi mo and everything, like labi mo nga may seminar, tapos may mga, matagal ba yan o mabilis lang? Like, it will take like weeks or months ba para to be like, tapos sabi mo nga, kailangan ipasa yung exam. O, kunyari for example, napasa mo na yung exam. Diba? Napasa mo na yung exam. Ano na? Start na ng training and seminar. Yeah. How long is the training ba? Sa akin kasi, meron kaming, well, it depends kasi sa branch, no? Pero sa amin kasi, meron kaming weekly training for the rookies, yung mga bagong financial advisors. Yeah. We also have weekly training sa company. Okay. No? So, siguro sabihin na lang natin that within the duration of 90 days, kailangan alam mo na lahat yung pasikot-sikot. So it's like 3 months then pala. Pero yung pagpapakode, yung pagkakakuha ng license, just a 1-month process. Okay. Kasi magte-take ka ng exam, magpapaschedule tayo, kukuha tayo. Kasi ang dami-daming nag-exam sa IC ngayon. Yeah, okay. No? So, kaya kami, pagka nakausap ko at okay naman na sa kanya, and then in-schedule na agad namin. So, Then, i-review natin. So, within the 3 months training mo, dahil you're still having a training, sabi mo nga, parang rookie, hindi ka pa rin allowed to have, like, parang kunyari may na-convince ka na isang client, pwede na ba ako Pwede na, Mami Ray. So, while What I'm trying on to say training, is, yung 90 days, Oh. doon ka namin talaga imo-mold. Okay. Diba? Pero within the 90 days, ang dami ko ng mga agents na ang dami ng clients agad. Meron ng 20 clients, meron ng 15 clients. So, pwede yun kasi sasamahan muna namin yung agent. Siyempre, hindi pa yan siya marunong. Of course. Diba? Yung first, second, and third kami magpa-present. Yeah. And then yung fourth, ando doon pa rin kami to, diba, to observe. Oh, so kunyari for example, the first and the second and the third kasama mo. Pero client niya yun. Yes. Tapos na-close niya. Sa Kanya kanya yun. Sa kanya yun. Okay. At least alam Sa ng kanya mga yun. nanonood dyan. Hindi po natin yun parang hihingi na, happy tayo, ha? Oh, no. Because we are a leader. Okay. Diba? As an agency leader, yun yung goal mo to support yung tao mo. Okay. Oo. Yan. At dahil dyan, meron akong nakitang question. Meron. Ayan, may question tayo at sobrang dami na po sinisend ng ating BFF Dex. Sabi niya, Thank ayan you, na. BFF. Sabi ni BFF, di ba? Pati po ako nakiki-BFF na ngayon. Kasi sobrang love ko na yan si BFF na yan. Ayan. Sabi po ng amin Direk Rodel, may tinatanong siya, sinong client mo ang pinaka hindi mo makakalimutan at bakit? Ang client ko na hindi ko pinakamakalimutan talaga is yung client ko na Chinese. Yung first. Yung first. Si Brother Benjamin Ko. Yeah. Wala naman siyang FB kaya okay lang nabanggit. Yung first na friend ni Kuya. Si best friend ni Kuya. Best friend ni Kuya, okay. Dahil sa kanya nagsimula lahat ng mga clients. Oo, kasi 'di ba sa Chinese industry, Chinese trust their co-Chinese. Hindi naman po ako Chinese. Yeah. 'Di ba? Ginaganon ko lang. Okay. So parang ano lang yan eh. Kasi nga sabi mo sa Chinese, it's like a chain reaction. Yes. If napakabait niya. Sobrang napakabait niya, sobrang napaka-supportive niya. There was a time na may reunion sila lahat ng mga alumni sa Lasal. Sinama niya ako. Yan. Sinama niya ako and then namigay ako ng business card. So parang nagtulong siya sa'yo. Tinulungan niya ako to start up. Okay. Tapos eto pa, may isa pang tanong ang aming director. Anong sitwasyon ng client mo ang pinaka nadurog ang puso mo at bakit? Yeah, actually kahit hindi lang sa akin, alam ko kung isa kang totoong financial advisor at na-embrace mo yung career,
nadudulog ang puso namin every time na nagkakasakit yung client namin na number one, lapse yung policy. Kasi unang-una, naniwala na sila sa'yo. Yeah. And then along the way, hindi na nila natuloy yung policy. Hindi naman natin sila ginajudge. For some reason, nagkaroon ng financial difficulties, no? Yeah. Naglapse, and then nagkaroon ng cancer. So, anong mangyayari doon? Wala pong claim yon, Mami Ray. Kasi so pag lapse ang policy, sad. kumbaga hindi siya buhay, hindi siya enforce. Oh my God. Nakakalungkot yon. Pangalawa, kapag masyadong malapit sa puso mo at hindi naniwala sa'yo, pero nagkaroon siya ng sakit, cancer for example, Yeah. or wag naman, namatay, yun yung masakit sa amin. Nakakadurog ng puso. Kaya nga ang work namin is unahan namin yung sad events na pwedeng mangyari sa buhay mo. Yeah. Yung sad events, S stand for sickness, A stand for accident, and D stand for death. Ito yung tatlong competitor namin. Yeah. Hindi si other insurance company. Yeah. Kami, kailangan bago pa dumating yung sad event sa buhay mo, kailangan nauna na kami. Ganon yung work namin. Ganon yung nakakadurog ng puso kapag may taong mahal na mahal mo sa buhay, tapos naglapse yung policy, hindi kumuha sa'yo, and then nangyari yung sad events. Nakakalungkot po yun. Oo nga. Sabi ko, love ko na talaga si BFF. Sobrang dami ng pinadala ni BFF. I love you, Sir Dex. Thank you, Eto BFF. pa, sabi mo nga, how busy are you guys nung pandemic? Alam mo, nung pandemic, that is actually one of our highest peak. Yun nga, gusto ko malaman, how busy? Kasi work from home ang setup. Yeah, exactly. So before you get approved sa insurance, kailangan fill up ka. So doon na-develop yung mga online application. So kahit nasa bahay ka, pwede ka magpa-insured. Ganyan. So dumami yung clients namin, dumami. Why? Kasi naging aware yung tao sa importance ng health insurance. Yeah, exactly. And in fact, ang dami naming naging claims during that time. So puro online din yung claiming, di ba? Yes, oo. Kasi ngayon, meron kaming mga portals, meron kaming mga website na kung saan pwede mo nang ma-check yung mga policies mo. Ayan, oo nga. Speaking of policy and checking, may nakita akong question pang isa. Before we wrap up this, oh my God, ang bilis po ng oras. Oo nga. Ano ang pinakamataas na amount na na-claim ng isang client mo at anong nangyari sa kanya? Ganda ng question ng aming director. Actually, meron akong client na siguro nakulitan lang sa akin dahil every time na makikita ko siya sa church, sis, kumuha ka na kasi sa church namin, sis, bro, ganyan. Yeah. Kumuha na, sige, punta ka na lang. Mayroon silang security agency. So, kumuha siya ng insurance like 5,000 pesos per month. Tapos, meron siyang critical illness worth 3M. Yeah. No, at that time, malaki yun Malaki na of yun. course. Kasi ngayon, ang pinag-uusapan na natin na claims is 5 million. And the maximum coverage amount na pwede mo palang maklaim sa amin is up to 10M. No? So, Wow, at that time, 3M. Tapos, hindi lang yun yung nakuha niya. Dahil meron tayong tinatawag na waiver of premium. So, ibig sabihin, kung 10 years to pay yung policy, at on the third year, doon sa case ng client ko, on the third year, nagkaroon siya ng cancer. Yeah. Binayaran namin siya ng 3M, and then yung remaining 8 years na, paid na. Oh. So, kaya up to now, yung fund value niya, yung investment side niya, malaki. Oh. That is our business, to actually pay the client. Kaya pag natatakot kayong kumuha ng insurance, don't be. Kasi insurance is the answer for everything. Insurance is very important, lalong-lalo na ngayon. 'Di ba? Pag tumanda ka, kailangan mo pera. Retirement, 'di ba? Yeah. Exactly. There are only two things that could possibly happen if you will retire, 'di ba? Either you will enjoy on your retirement or you will retire on your enjoyment. Kasi wala ka ng income. Exactly. Pag nag-aral yung anak mo, how much na yung, of course, VIP ticket natin yun sa mga anak natin to give them the better education. Kung nag-iisang anak mo yan, bakit di mo lang siya isang exclusive school? And a quality education is very expensive. Pag nagkaroon ka ng business, pag lahat, actually, pwedeng sagutin ng insurance yan. Kaya, if you're still having, a second thought about talking to your financial advisor, sit with them. And tignan nyo lang, kasi hindi naman kami mamimilit na kumuha ka Sa amin, ipapaliwanag lang namin yung importance at saka yung concept ng insurance. Yes.
Ayan, speaking of financial advisor, kunyari for example, ako, meron ba age limit to be a financial advisor? If you, like for me, like for example, ay nag-decide lang ako, na-convince ako kasi nung guest ko na maging financial advisor ako. Meron bang age limit o wala naman? Sa akin, wala namang kasing age limit ang taong nangangarap. Kaya, I have to respect yung mga other district namin or other, meron silang mga ganong age na dapat up to 40 years old. Yeah, for And I example. respect that. Oo. Sa akin naman, kahit na nag-retired ka na, kung able and capable ka pa naman, bakit hindi? Yes. Diba? Kasi yung pagiging Nice. financial advisor, para naman sa lahat yan. Yes. Diba? Yes. Lalong-lalo na kung may pangarap ka sa buhay, kagaya ko. Yeah, sabi mo nga. Oh, eto po, I'll just read this one question and then we're gonna wrap up some of the question I have. Sobrang saya ko ngayong gabing to at napakasiksik-liglig ang aming kwentuhan ni Sir Ray. At eto, kung ipapanganak ka muli, anong profesyon ang gugustuhin mong maging trabaho sa pangalawang buhay mo? Ang ganda naman ang question ng aking director. Siguro, masasabi ko na yung trabaho ko pa rin ngayon. May mga ups and downs, Yeah. may mga highs and lows, Yeah. di ba? Pero saang trabaho ba ang madali? Yes. Lahat naman eh. Mahirap. It requires hard work pa rin, discipline, passion, di ba? So ito, hawak mo yung time mo, yung time freedom, Yeah. naalagaan ko yung mother ko bago siya namatay. Yeah. Di ba? Naalagaan ko yung kuya ko during nung nasa hospital siya. Yeah. Kung employed ako, hindi ako makapag-live ng ganun katagal. Yes. Nakapag-travel ako. In fact, I've been into different countries. Siguro mga Yeah. nasa 30 to 40 countries na yung napuntahan ko because of Wow. this career, no? And, syempre, yung income is given kasi doon mo nasusukat na marami kang agents na natutulungan or Yes. advisor na natutulungan kasi tumataas din yung income, lucrative income. And yung purpose, napaka-importante, na matutulog ka sa gabi na may taong na-secured. Meron kang taong na-secured. Parang ikaw, halimbawa, kumuha ka ng insurance, masaya ako na kung ano man yung mangyayari kinabukasan, Yeah. magkukontinue yung buhay ng mga pamilya Oo, mo. nga. Di ba? Ang Ang sarap dami sa ko feeling ng gano'n. Ang dami ko pang question, pero eto na lang, isang question na lang before I go with some questions pa. Yung narating mo ngayon, nakita ni mama mo? Hindi na. Oh. Hindi na. Kaya, hindi na niya naantay. Actually, Oh, yun so yung sad. yun yung gusto kong sabihin sa inyong lahat, no, na mga nanonood ngayon, na you have to define your deepest why. My deepest why is my mom. Yung nanay ko. Gusto ko maibigay lahat yung pangangailangan niya, Yeah, lahat ng exactly. gusto niya. Yeah. Dahil nag-iisa ko na lang siyang magulang eh. Mm-mm. Kaya lang nung umangat ako, wala na siya. Alam mo yung nagpipicture ako na kayakap ko siyang ganyan in spirit. Yeah. Nung pagpunta ko ng Hong Kong, ang sakit nun. Kasi mas masarap na kayakap mo sila in person rather than in spirit. So now, my only advice that keep on working hanggat andiyan pa yung mga taong pinaglalaanan nyo ng lahat ng ginagawa mo. Mm-mm. 'Di ba? Sabi nga sa commercial, para kanino ka bumabangon? Yes. Exactly. Kung well-defined yun sa'yo yung answer, para kanino ka bumabangon? Kung single mom ka, tignan mo yung anak mo pag natutulog, anong klaseng buhay ang ibibigay mo sa anak mo? Mm-mm. 'Di ba? So, things like that. So, do your best. Hanggat nandiyan pa yung mga taong paglalaanan mo yan. Ngayon, kahit ang dami-dami kong trophy, hindi ko naman pwedeng sabihin na ito yung trophy ko. Di ba? Yes. Mas maganda kung na-appreciate nila habang nandiyan pa sila, Mami Ray. Oo nga naman. Mm-mm. Diba, I'm so inspired. Honestly, sa dami na naging guest ko na nagbigay ng mga inspiration stories nila, kay Sir Rain is one of the so inspiring stories na Thank you. binigay nila Thank you. sa amin. Kaya eto, may tanong ako sa'yo pa. Mhm. Sa point ng buhay mo ngayon, nasaan ka na? Ando doon pa rin ako sa striving. Kasi hindi naman tayo humihinto Okay. na dahil natupad mo to. Actually, ang dami ko nang na-achieve sa life ko na things that I never imagined. Dati, nangarap lang ako magkaroon ako ng apartment kasi nagbe-bed spacer lang ako dati, yung 4 kayo sa isang room. Yeah. Sabi ko sana pag nagkaroon ako ng magandang trabaho, magkaroon ako ng apartment, may sarili akong kwarto. Pero si Lord, binigyan niya ako ng condo. Yeah. Hindi lang isa. Ganun kabait si Lord. 'Di ba? 2. Tapos, nagko-commute lang ako dati. Sabi ko, gusto ko magkaroon ako ng kahit second hand na sasakyan. Pero si Lord, binigyan niya ako ng sasakyan. Hindi lang isa, 4. Wow.
At natutulungan ko pa yung mga kapatid ko na magka-acquired ng gano'n, no? And syempre yung buhay na gusto kong iparanas sana sa family ko, na kahit hindi, kasi sa dami namin, plus mga pamangkins, hindi mo talaga agad-agad mabibigay lahat yun, di ba? Pero masasabi kong na-enjoy namin yung kind of lifestyle na hindi namin naranasan nung bata pa kami. Oo nga. Kasi you have a And big, thanks big, God. yeah, Yes. thanks to God. And big family ka eh. Mm-mm. Sabi mo nga, humingi ka kay Lord ng isang sasakyan lang. But the Lord gave you 4. O, sige nga, kung ikaw ay isang sasakyan, anong klaseng sasakyan ka? Siguro yung van. Kasi ang dami namin. O kaya bus na lang. Okay. Kasi sa sobrang dami namin, buong barangay kami. Yeah, para magkakasama kayo. Magkakasama na lang kami. Pag nag-outing kayo or pag nag-get together, di ba? Yes. Okay. Eh kung magiging party ka ng bahay, kasi nga laki ng family mo eh. Kung magiging party ka ng bahay mo, anong part ka ng bahay mo? Lagi kong pipiliin yung bedroom. Kasi yun yung pahinga natin. Yun yung, we work hard, di ba? Yeah. At the end of the day, kailangan din ng katawan natin ng rest. So, yung bedroom, yung bed ko, it's actually a symbolize ng pahinga mo. Di ba? Kasi kahit na ang dami mong na-accomplish today, kailangan din ng katawan natin ng pahinga. Yun ang wag nating kakalimutan, guys. Yung, alam kong today's, ang daming struggles ngayon sa life, di ba? Yung pahinga, pero importante yan. Yeah, your me time. Yes. Your me time. O yan. Tapos, before yung last question ko, meron pa ako isang question na nakita dyan. From our direct, meron pa ako nakita. Ayan. Ano ang pinagmamalaki mo sa sarili mo ngayon sa status ng buhay mo? Pinagmamalaki ko ngayon, siguro hindi pinagmamalaki. Something that I'm truly proud of is napoprovide ko yung help na hindi man ganun sobrang laki, but every time na may lumalapit sa akin na family members, nakakatulong ako. Yeah. Kasi lagi kong sinasabi sa sarili ko, di bale nang ako na lang ang magbigay kaysa ako yung humingi. Yeah. So, yung doon pa lang na pag nilapitan ka, makatulong ka, malaking bagay na yun. Ang sarap ng feeling, Ang sarap diba? ng feeling. Oo nga. Saka family ko naman yung dahilan kung bakit ako nagpupursige, di ba? Yeah. And your family is not a small family. It's a Laki. big family. Yeah. Eto, Sir Rain, ano ang mantra mo sa buhay mo? Sa dami ng napagdaanan mo, sa dami ng narinig kong kwento sa'yo na you're being so fulfilling, tapos so inspiring yung story mo. Ano ang naging mantra mo sa buhay mo noon hanggang ngayon? Lagi kong sinasabi yan, if given the chance na mamimili ako, being successful or a man of value, lagi kong pinipili, I'd rather be a man of values. Kasi yung success pwedeng makalimutan. Yung mga awards mo pwedeng mag-fade. But if you were able to touch the lives of people, di ka nila makakalimutan kung paano mo yung change yung life nila, kung paano mo tinouch yung lives nila. Lagi kong sinasabi sa mga pamangkin ko, sa mga taong nakakausap ko, always be kind. Yeah. Always be kind. And tomorrow is not guaranteed for all of us. Yeah. Tomorrow is not promised. Diba? So, at the end of the day, if you are no longer in this world, how people would you like to remember you? Yes, exactly. Diba? So, ganun ako lagi. Be a bigger person. Lahat tayo nagkakamali. Yeah. Yung understanding, yung listening is very important for me. So, always be kind and wag natin kakalimutang maging mabuti. Kasi 'di ba yung sa movie nila Sarah Geronimo, favorite line ko 'yun eh. Minsan sa kagustuhan nating maging pinakamagaling, nakakalimutan na nating maging mabuti. Yeah. So sana wag nating kakalimutan maging mabuti. Yan. At yan din ang laging sinasabi sa amin ng aming direktor. Pilitin mong maging mabuting tao. Diba? It takes Yun a ang- man. It takes a man to be. At feeling ko naman, maraming nagmamahal sa'yo at by the way you inspire us sa Thank dami you. sa comment section na telling na gwapo na, sobrang bait pa, matulungin. I believe in that. You're a man of value. I believe in that. At Diyos ko, ang bilis mo ng 1 hour. Parang feeling ko I have to have a part 2 of this kwentuhan ng Chikahan with Sir Ray. Sobrang saya ko po sa aming kwentuhan. But we have to finish our Chikahan for tonight. And ang dami-dami ko pong natutunan. Thank you very much. Mami Ray. Thank you so much for inspiring us with your story. And honest, I'm so inspired
sa Thank dami ng kinuwento mo sa amin. And sana sa mga nanood po dyan. And of course, kay BFF, pati po ako nakiki-BFF. Maraming salamat for sending us so many stars na sobrang hindi ko po mabilang kung ganong kadaming stars yung sinend sa amin ni BFF Dex. Maraming salamat po. And now, before I end our chikahan, again, I want to invite everybody and promote our sponsor, Hesine Aesthetic, who's taking caring of our skin. Kaya eto medyo nagiging fresh ng konti ang inyong Mommy Ray dahil sa Hesine Aesthetic. Maraming salamat po. And also, if you want to visit their clinic, they have in Show Boulevard, Mandaluyong, with the phone number of 0929-275-1014. And NS Amoranto Q, Quezon City 0906-208-1883. They're open at 10 a.m. to 8 p.m. And of course, don't forget, we have our acting workshop this coming July 5 to August 3. Every weekend po yan, Saturday and Sunday, we have 10 sessions for 6 hours. And our acting workshop will be in Robinson's Gallery, Ortegas at Cinema 8. So if you have inquiries for the acting workshop, please call 0927-242-2673 or 0954-107-2679. And of course, please follow up. Don't forget to watch us every Monday, Wednesday, and Thursday. We have live every Mondays and Wednesdays and Thursday. Monday is My Chikahan with Mommy Ray. Every Wednesday is Up Top Download Podcast with Caleb Alvarez and Charles Deon. And every Thursday naman po, Coffee Chat with the Van. And all of these are live in our Ignis Novice Facebook page at 7 p.m. And please do follow, like, and subscribe us in Ignis Novice Facebook account. Our Instagram is Ignis Novice Artist Management, and our TikTok is at Ignis Novice Official. And also, please follow, like, and subscribe our First Son Production. Our Facebook page is First Son Production. Our YouTube channel is First Son Creatives, and our First Son Production sa Instagram. Before ko i-invite kayo to follow me on my Facebook page, my Facebook account is Mommy Ray. It's Rachel Pulyon, and then my Facebook page is Mommy Ray. And also my TikTok account and X is Mommy Ray 3, and my new Instagram account is Mommy_Ray 43. And also, I'm giving the floor to Sir Ray to invite them again to your upcoming event. At saka kung saan kanila pwede makita at saan kanila pwede i-follow yan. Yeah, thank you. First of all, gusto ko mag-thank you sa team ninyo, Mommy Ray, kay Direk Rodel Mercado. Thank you so much, Direk, for the opportunity, for allowing me to share my story. Of course. And I hope na-inspire po kayo, and may mga natutunan po tayo. And also, I wanna say thank you to my company, ProLife UK, for allowing me to be here. And of course, my branch, Diamond 7 branch, Ditilia, Pangasinan branch, and to all my unit managers, thank you guys for always supporting me. And to my family, to my Rosario Clan family, thank you so much. And of course, yung mga BFF ko na nanonood ngayon, yung mga co-branch managers ko na nanonood ngayon, sila Miss Mai, Booth, sila Miss Jo, thank you so much mga BFF ko sa crew. And Mami Andy, thank you so much for the stars. Yan, napasaya mo si Mami Ray. Yan, so, invite ko lang kayo guys, again, July 14, in Dusit Tanay Hotel. Meron po kaming career preview. So, papakita namin sa inyo what is in store for you if you wish to become a financial advisor and
I hope that you will also join my team, no? And pwede niyo po akong i-message sa Reynald Rosario, that's my Facebook account. Rain Rosario _ that's my Instagram account, no? And my TikTok account is Papa Rain. Yan. Wow, So, may- yun lang. Maraming salamat and to God be the glory. Ayan. So, maraming salamat po. At meron nga ako nakita dyan sa comment section, sabi niya, bitin. Oo nga po. Sobrang bitin ang chikahan ko kay Sir Ray. And before anything else, sabi ko nga, mag-ingat po ngayong gabi because it's raining so hard. So, drive safely and kung dapat may lagi tayong dalang payong at saka kapote. Please be safe and I wish sana marami kayong natutunan ngayon because ako sa sarili ko, ang dami kong learning and then I'm so blessed at narinig ko ang kwento. Na-inspired ako mabuti. Thank you. Sobrang inspired. At magkita-kita po tayo ulit next Monday and it's July na. Ang bilis ng panahon. It's more than half of the year. It's July to. So magkita-kita po tayo next Monday here, same channel, same time. At lagi ko po sa inyo sinasabi, everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye mga anak! See you all on Monday! Thank you. Mga kwentuhan na dapat mong malaman, mga katanungan na dapat mong matuklasan.